Ang pelikula ay nagsimula kay Gemma na kinasal sa mas matandang nobyo niya na si Charlie. Si Charlie ay may dating asawa pero naghiwalay na sila at pagkatapos ng kasal, mula sa London lumipat sila sa Normandy sa isang maliit na bayan, na mapayapa at malayo sa mga traffic at mga tao para makapagsimula ulit ng isang simple at tahimik na buhay. Pagdating nila, binati sila ng kapitbahay nila na si Martin. Si Martin ay nagmamay-ari ng isang bakery sa lugar nila at siya din ay may asawa at isang anak. Sa sunod na araw, pumunta sina Gemma sa bakery ni Martin at bumili sila ng tinapay kung saan natulala si Martin kay Gemma. Sa hapon nasalubong ni Martin si Gemma at pinasyal niya siya sa paligid. Mamaya nang maghiwalay na sila kumaway si Gemma kay Martin at ang simpleng kaway daw na yon ay nagpatayo sa espada ni Martin kung saan 10 taon na daw na hindi tumatayo. Sa gabi, humingi ng tulong si Charlie kay Martin para ayusin ang kuryente nila. Naayos naman ito ni Martin at nag-inuman sila pagkatapos, kung saan laging tinitingnan ni Martin si Gemma. Sa umaga, biglang umulan ng malakas at may mga tumutulo sa tirahan ni na Gemma. Nagreklamo si Gemma na masyadong luma daw ang tinitirhan nila at marami din daw daga. Tumawa lang si Charlie dito. Sa sunod na araw, bumili ulit ng tinapay si Gemma sa bakery at tinuruan siya ni Martin kung papaano gumawa ng tinapay. Dahil mainit daw, hinubad ni Gemma ang jacket niya at tinali niya ang buhok niya. Tinayuan naman dito si Martin at tinitigan niya ang dibdib ni Gemma. Pagkalipas ng ilang araw, bumili ulit ng tinapay si Gemma at dito nakilala niya si Leslie at Mark kung saan inembitahan nila sila na pumunta sa bahay nila. Pinakita ni Leslie kay Gemma ang bahay nila at pinagyabang niya din ang machine na ginamit niya para magpapayat. Sa sunod na araw, nagsimula na din si Gemma mag-exercise at magpapayat. At pagkalipas ng ilang araw nakasalubong niya si Martin at tinanong siya nito kung bakit hindi na daw siya pumupunta sa bakery kung saan sinabi naman ni Gemma na nagdadayet na daw kasi siya. Mamaya, biglang kinagat si Gemma ng isang bubuyog sa likod at agad naman siyang tinulungan ni Martin. Binuksan ni Martin ang damit ni Gemma at kinuha niya ang bubuyog. Pero, kailangan niya daw sipsipin ang sugat para makuha ang karayom ng bubuyog at ang kamandag nito. Pumayag naman si Gemma at sinipsip ni Martin ang likod niya pero nakita sila ng isang lalaki at nilapitan sila. Pinaliwanag ni Martin ang nangyari at bigla na lang nawalan ng malay si Gemma. Sinakay ng dalawa si Gemma sa sasakyan at dinala sa malapit na klinik. Pagkatapos bigyan ng gamot bumalik na sila at nakatulog si Gemma sa balikat ni Martin. Sa sunod na araw, bumisita si Leslie at Mark sa bahay ni na Gemma at nagustuhan daw nila ito dahil simple lang. Naglabas si Leslie ng isang magazine kung saan nakita ni Gemma ang isang lalaki na naging nobyo niya dati pero niloko siya nito. Mamaya, umalis na sina Leslie at Mark at tinawag sila ni Gemma na mga hipokrito. Pumunta si Gemma sa bayan para tumingin ng mga paninda at dito nagkita ulit sila ni Herb. Si Herb ay isang mayamang estudyante na kumukuha ng isang exam para maging isang abogado at andito siya ngayon para magbakasyon at mag-review. Kinamusta nila ang isa't isa at maya-maya naghiwalay na. Habang papalayo si Gemma, tinititigan naman siya ni Herb. Sa sumunod na araw, nag-grocery si Gemma at hindi inaasahang nagkita ulit sila ni Herb. Bago umalis inambitahan ni Herb si Gemma na bumisita sa bahay niya. Habang nagde-deliver ng tinapay, nakita ni Martin ang sasakyan ni Gemma at napagdesisyonan niyang sundan ito at nakita niyang pumunta si Gemma sa bahay ni Herb. Samantala, pinasyal ni Herb si Gemma sa loob ng bahay niya at mamaya nagkatitigan sila. Sa labas patuloy pa rin sa pagmamasid si Martin sa kanila at sa huli na pagdesisyonan niyang umalis na. Baka daw wala namang ginagawang masama ang dalawa at baka daw madumi lang ang isip niya. Sa gabi nagkaroon sila ng salo-salong magkakapitbahay at tinititigan ni Martin si Gemma. Sa isip ni Martin, 78 minuto daw bago nakauwi si Gemma sa bahay nila at iniisip niya kung ano daw ang ginawa nila ni Herb sa mga oras na yun. Mamaya, itinaas ni Gemma ang buhok niya at agad namang nakita ni Martin ang isang chikinini sa leg niya at agad niyang naisip na nag-ano nga ang dalawa. Sa umaga, nadaanan ni Martin si Herb malapit sa bahay nila at narinig niya siya nakausap ang nobya niya sa telepono. Maya-maya si Gemma naman ang nakita niya na umalis sa bahay nila. Sa sunod na eksena, makikita na sekretong nag-aanuhan nga ang dalawa. Sa sunod na araw, bumili ulit si Gemma ng tinapay at kinamusta ni Martin ang asawa niya kung saan sinabi ni Gemma na nasa London daw siya may trabaho. Nakalimutan ni Gemma ang isang tinapay niya kaya hinatid ito ni Martin sa bahay nila. Pero nakita niya si Herb at Gemma na magkasama at agad siyang nagtago. Sa sunod na araw nakabalik na ang asawa ni Gemma at sinabihan niya ito na ilalakad niya daw ang aso. Pero tinali niya lang ang aso sa labas ng bahay ni Herb at may dala din siyang ibang sapatos.
Nagkita ulit sila ni Herb at nag-ano ulit sila. Nawasak nila ang isang figurine na paborito daw ng nanay ni Herb kaya natakot si Herb. Sinabi naman ni Gemma na marunong daw mag-ayos ang asawa niya at wag daw siyang mag-alala. Mamaya bago umalis binigay ni Herb kay Gemma ang figurine para ipaayos sa asawa niya at niyaya naman ni Gemma si Herb na sumama sa kanya sa London at pumayag naman ito. Mamaya pumunta ulit si Gemma sa bakery at masaya niyang binalita kina Martin na pupunta daw siya sa London para magtrabaho. Sa sumunod na araw, biglang nakatanggap ng isang sulat si Gemma mula kay Herb. Nakalagay sa sulat ang isang pamamaalam mula kay Herb. Tinawagan ni Gemma si Herb pero hindi siya nito sinasagot at napansin siya ni Charlie. Samantala, pinapagalitan si Herb ng nanay niya dahil hindi daw siya nag-aaral ng maayos. Hinanap din ng nanay ang paborito niyang figurine at sinabi ni Herb na pinaayos niya daw ito. Pumunta si Gemma sa bahay nila Herb pero bago pa man siya makarating ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Herb na hindi daw siya makakasama sa kanya sa London dahil pupunta daw siya sa Paris. Umiyak si Gemma at agad na bumalik. Mamaya, pinuntahan ng nanay ni Herb si Charlie at hinanap niya ang figurine. Pero, sinabi ni Charlie na wala daw pinapaayos sa kanya na figurine at hindi niya din daw kilala ang anak niya na si Herb. Hindi naman naniwala sa kanya ang nanay at binigyan siya nito ng business card para kontakin siya. Mamaya umalis na si Herb at ang nanay niya kung saan nakita sila ni Martin at masaya siya sa pag-alis nila. Sa gabi, tinanong ni Charlie si Gemma kung may alam daw siya sa figurine na hinahanap sa kanya ng matanda. Nakakahiya daw dahil pinagbintangan daw siyang sinungaling at magnanakaw. Sinabi ni Gemma na may gusto daw siyang sabihin kay Charlie pero ayaw siyang pakinggan ni Charlie at umalis na lang. Sinabi ni Charlie na ilang linggo na daw siyang hindi man lang pinapansin ni Gemma at ngayon daw ay gusto niyang makipag-usap. Inempaki ni Charlie ang mga gamit niya at lumaya siya. Habang naglalakad nakita ni Martin ang aso nila Gemma sa daan at agad niya itong binalik sa kanila. Inembetahan siya ni Gemma na pumasok at ipinagtimpla niya siya ng kape. Ipinakita ni Gemma kay Martin ang isang sulat mula sa nanay ni Herb na nagsasabing ibalik daw nila ang figurine. Sinabi ni Gemma na hindi niya daw ninakaw ang figurine at nagpatulong siya kay Martin mag-reply sa sulat dahil hindi daw siya magaling sa French. Si Martin ay hindi makakonsentrate sa pagsulat at tinititigan niya ang katawan ni Gemma. Sa sunod na araw pumunta si Gemma sa bahay ni Lizzie at dito nagkita sila ni Patrick ang dati niyang nobyo na lumoko sa kanya at lumalabas na kilala din siya ni Lizzie. Mamaya nilapitan ni Patrick si Gemma at kinamusta niya siya. Niyaya niya din si Gemma mamasyal. Sa sunod na araw, nakita ni Martin si Gemma na nasiraan sa kalsada at kung saan kasama niya si Patrick. Ang dalawa ay kumain sa malapit na restaurant at sinabi ni Gemma kay Patrick na galit pa daw siya sa kanya at hindi niya daw siya mapapatawad. Sa sunod na araw, umiiyak na tinawagan ni Gemma si Charlie pero hindi siya sumasagot. Nag-iwan siya ng mensahe sa telepono at sinabi niya kay Charlie na miss niya na daw siya at sana mapatawad niya daw siya at mahal niya daw siya. Mamaya narinig naman ito ni Charlie sa ibang lugar. Pumunta ulit si Martin sa bahay ni Gemma at napansin niyang nakaligpit na ang gamit nila. Sila ay nagkwentuhan at mamaya nalaman ni Gemma na si Martin pala ang nagpadala sa kanya ng sulat dati na akala niya ay galing kay Herb. Sinabi ni Martin na nagawa niya lang daw iyon dahil takot daw siya sa pwede niyang gawin. Lahat daw ng nangyayari sa buhay ni Gemma ay pareho daw sa librong nabasa niya at ayaw niya daw na magpakamatay si Gemma tulad sa libro. Sinabi naman ni Gemma na iba daw siya, hindi daw siya magpapakamatay dahil lamang sa mga utang at love life niya, hindi daw siya ganun na babae. Mamaya umalis na si Martin at hindi naman magawang magalit sa kanya ni Gemma dahil may magandang intensyon naman siya. Sa sunod na araw, bumisita si Patrick sa bahay ni Gemma at nakita nila ang isang tinapay na iniwan ni Martin sa harap ng pinto. Kinamusta ni Patrick si Gemma at nililigawan niya ulit siya para magkabalikan sila. Nagbago na daw siya at magbabago pa daw siya para kay Gemma. Niyaya niya si Gemma na sumama sa kanya sa London pero ayaw ni Gemma. Maya-maya si Charlie naman ang dumating pero pagdating niya sa bahay nila agad din siyang pumunta kay Martin para humingi ng tulong. Pagpunta ni Martin sa bahay nakita niya si Patrick sa tabi at sunod nakita niya si Gemma na patay na sa kusina. Ang unang pumasok kaagad sa isip niya ay nagpakamatay si Gemma. Napaiyak si Charlie habang sinasakay si Gemma sa ambulansya at tulala naman si Patrick at Martin. Sa gabi, dumating ang isang lalaki galing sa purinarya at tinanong siya ni Martin kung nilaso ni Gemma ang sarili niya. Sinabi ng lalaki na hindi daw at ang dahilan daw ng pagkamatay ni Gemma ay isang tinapay. Nabulunan daw si Gemma sa tinapay at hindi nakahinga. Nagulat naman si Martin nang marinig ito. Sa sunod na araw nilibing na si Gemma at sinabi ni Martin kay Charlie na pakiramdam niya daw siya ang pumatay kay Gemma dahil sa tinapay niya.
Sinabi naman ni Charlie na siya ang may kasalanan. Naabutan niya daw sa bahay si Patrick at Gemma at akala niya daw na may ginagawang masama sila kaya binugbog niya daw si Patrick. Pero lumalabas na tinutulungan lang pala ni Patrick si Gemma dahil nabubulunan ito sa tinapay. Sinabi naman ni Patrick na wag daw sisihin ni Charlie ang sarili niya dahil siya daw talaga ang may kasalanan. Pinipilit niya daw kasi si Gemma na bumalik sa kanya kaya naging emosyonal ito at nabulunan. Mamaya, umalis na sila at nakita din ni Martin si Herb sa puntod ni Gemma. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.